Iba ang buhay sa langit, iba ang buhay sa lupa. Dahil dito sa lupa, kumayod ka. Kung hindi ka kumayod, hindi ka mabubuhay. Wala kang kainin. Tama? Hindi. Dito lang, at mag-ipon tayo, kumayod tayo, ang isip lagi natin ay sa Kanya. Dahil siya ang tunay natin kaligtasan. Hindi ang trabaho ng trabaho, kahit ano man ang gawain natin sa trabaho, bilang arawan kasakit tayo. Ang trabaho natin, ang pera yun, kulang pa sa batas sa sakit natin. Kung ano man gawain nyo noon, sabi ng Ama, kung ano man gawain nyo noon, ganun din gawain nyo na yun. Huwag kayo magkakit. Dahil natural lang ang sa trabaho, ang sa pagkatawag ninyo, ay lagi tandaan ninyo kung anong isa ninyo hanggang huli, ganun kayo. Para walang magbabago, madagdagan ang biyaya sa inyo. Dahil kung nakalimutan natin na siya at nakalimutan din tayo, hindi natin alam kung anong nangyayari sa atin. Pati anghel natin, aalis sa atin. Dahil ang anghel natin yan, anghel ng Diyos. Walang sino man yung magbabantay sa iyo kung hindi ang Diyos. Ang sabi ng Diyos, ang lahat man ang tumawag sa akin, bantayan ninyo, mga anghel. Bilang oras may nangyayari sa kanila, mananagot kayo sa akin. Kung ako ay hindi tinatawag, at huwag nyo silang bantayan. Dahil araw-araw kailangan natin sila tatawagin ng Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. Amen? Amen. Yun talaga mahalaga sa lahat. Di natin kailangan ay kung may kailangan lang at tumawag tayo sa Kanya. Dahil dito sa mundo natin, di natin rin alam kung kailan tayo pupuli ng Diyos. Dahil hindi natin alam kung mag-iisip pa rin bukas, pangalawa, at nagkasakit tayo, hindi natin alam. Basta tandaan natin ay kailangan magkaisa tayo. Dahil ang Diyos ay nasa atin. Huwag natin pabayaan ito ng mga bagay. Baliwalain ang pangarap natin at matutupad. Basta huwag natin pabayaan ang nakikinig natin sa Diyos. Amen? Amen. Diba? Tignan ninyo. Sino ba ang laging tumatawag ay nawawala ng problema? Meron ba? Ay wala. Kung naging dumarating ang problema natin dahil minsan nakakalimot tayo sa Diyos. Dahil ang iiwanan natin, laging tandaan, hindi natin hawak ang buhay natin, ang hininga natin. Diyos pa rin ang nauuna sa lahat. Amen. Amen? Diyos pa rin ang nauuna sa lahat. Wala man sino sa atin ay pwede mas naging pa sa Diyos. Dahil ang lahat yan, ang bagay, ang sabi ng Ama, huwag niyong isipin ako wala sa inyo. Kayo ay wala sa akin. Ako lagi na sa inyo. Dati ng mga panahon, malalaman ninyo, harap tayo sa Kanya. Ang sabi ng Diyos, harap kayo sa akin. Dahil sa pagharap niyo sa akin, itatanong ko ang bawat isa sa inyo kung ano man ang inyong nagawa dito sa lupa. Ang lupa, tungtungan pagsamantala. Ang katawan ay ibabalik din sa lupa kung ikaw ay nakakalimot ka sa Diyos. Matagal mabalik ka sa lupa kung lagi mo siya ay tinatawag. Dahil sa mga Ama, lahat ng Ama, kung di mo pinapansin, ay matramdam din. Tama? Wala rin Ama ay hindi ka tatanggapin. Ang Ama ay anuman ang ginagawa natin, kung magpalinlog tayo, at kailangan natin ay alam niyo, kung mabalik tayo loob sa Diyos, anong kailangan natin? Magkumbaba. Ang Diyos ay pag-ibig, tanggapin tayo kahit anong kasalanan natin. Kahit anong kamali tayo, tanggapin natin. Tatanggapin niya. Dahil ang lahat yan, bagay, magbisingan, hanggang sa pagkain ninyo, hanggang sa pagtagal sa mundo. Ang Diyos nagsubaybay sa inyo. Kinig lang
Sa salita mo lang, ang Diyos ay nasa inyo. Amen. Yan ang salita ng Diyos. Nagtataka rin ako sa sarili ko. Minsan, hindi ako napapapagaling ng bawat isa sa inyo. Ngayon, ang tanong doon, dahil noon kayo, bawat sakit ninyo ay gumagaling kayo. Ha? Unang kita, unang samahan, madali ko kayo pagkagaling. Bakit niya? Sabi mo, bakit? Ganon. Ngayon, bakit? Dahil lagi niyo tinandaan ang Diyos, ang dito sa templo, ang Diyos ay nandito. Ang Diyos din ang napagaling sa inyo. Bakit? Sabi ko naman, bakit? Dahil ano man ang nilin ninyo, agad-agad dahil magsasalin kayo, at lagi mo ninyo tinatawag ang Diyos at hihingi kayo ng gabay. Tama? Hindi. Ngayon, pagdating ng oras at gumaling kayo, minsan nakakalimot din tayo sa Kanya dahil ay wala na tayo kailangan sa Kanya. Tama? Hindi. Ngayon, yung dati mong gawain, hindi mo na nagawa. Dahil wala ka na kailangan. Ngayon, ang sabi ng Ama, bakit sa may kailangan ka lang ay lumapit sa akin? Ano ba ang nangyayari sa iyo? Ano ba ang dapat ko gawin at kahit ikaw ay bumalik sa akin? Dahil yung hindi kita mapagaling, may kulang. Ang kulang doon ay nagbago ka na. Oras nagbago ka na, pati at sa pangyarihan ko at gusto ko kayo pagalingin, mawawala. Di ba sinabi ko sa inyo? Unahin niyo ang Diyos. Magbago kayo. Ang lahat ng bagay walang posible sa Kanya. Huwag kayo magbago. Dagdagan niyo yung kapag. Dadasalin niyo, dagdagan niyo ang hiling ninyo, dagdagan niyo ang gawain ng kasipagan ninyo. Batang naunan Diyos, Diyos pa rin ang tunay na kaligtas sa inyo. Amen. Amen. Masakit sa akin ang nangyayari sa akin. Tinanong ko kagabi, Ama, bakit hindi minsan ang mga tao, bakit di ko napapagaling? Sabi niya, nakakalimot na sila ay tumawag sa akin. Dahil Ama, tungkol ganun, pati ako ay nawawala sa kapangyarihan. Hindi, sabi niya sa akin, hindi ka nawalan ng kapangyarihan. At sila rin ang magpupuno ang kanilang nagawa para magbalik doon sa akin. Dahil ang sabi ng Ama, wala naman mawawala kung lagi nila akong maalala. Dahil ako ang iyong Ama. Ako ang inyong Ama. Sabi niya, kailangan ko mag-report kayo sa akin sa pangalan ni Jesus. Amen. Walang Ama, pinabayaan. Ngayon, kung hindi dumating, kung anong bagay hindi ko mapagaling, kahit bawat isa sa inyo, ibig sabihin, may kulang, may pagbabago ng iyong
ugali. Tandaan ninyo, mas madaling bago, ay madali akong madali. Kaysa daan, madali dahil ay sila pumili. Kung kayong mga bagay kasamaan at gumaling at nagbago, katapos magpalit, dito ay hindi kanya pagaling, ibig sabihin, may kulang ka kumapit sa kanya. Dahil siya ang magpapagaling, hindi ako. Ako, tandaan ninyo, binawa ko dito para sa ililigtas kayo, para baguhin kayo. Kayo na rin ang mag-desisyon ang ugali ninyo. Tandaan ninyo, ang Diyos ay pag-ibig, pwede ba kayo bumalik? Patotoo. Dahil ang Diyos hindi sino man sa atin pinili. Nakasala ka man, hindi ka nasala. Kung magbalik ka, totoo ka, ang Diyos ay sa inyo. Amen. May pag-asa pa kami panahon. Gawin natin kung ano man ang ugali natin, huwag natin baguhin. Ang tunay ng pagbabago, magbabago din ang lahat. Ama, sabi ko, ang mga tao ba, ang nagbibigay pa po sa akin, tinanong ko rin sa kanya, may utang ba ako sa kanila? Ang sagot ng ama, wala. Bakit ama? Anak, sabi niya sa akin, anak tayo sila. Kung wala ka, marami na nawala sa kanila. Hindi lahat. Marami na nawala sa kanila. Hindi niya na alam ang iyong tulong sa kanila. Marami ang question kagabi. Hanggang madaling araw na. Dahil sa ugali ng tao, sabi ko, at mamaya sasabihin nila sa akin, hindi ako napagaling sa kanya, ay isa na ako, ay wala kapangyarihan. Sabi ng ama, hindi ikaw may kasalanan. Hindi ba sinabi mo, hindi ikaw napapagaling? Ang Diyos, ang ibig sabihin, balik loob kayo sa Diyos at lumapit sa iyo, madali sila pagagalingin. Hindi galing sa atin, galing sa Diyos. Lahat ang sinasabi ko, ang sa'yo, hindi ikaw hindi ikaw ay nakakasala sa kanila, sila ang nakakasala sa akin. O so, ang kagamitan mo, sinabi mo sa akin, galing sa Diyos. Diyos pa rin ang magwawagi, at Diyos pa rin ang mag-iilitis. Diyos pa rin tayo, haharap sa lahat. Amen? Amen. So, kailangan natin kung ano kayo noon, ibalik mo. Wala, hindi pa huli ang lahat. Sinabi ko sa inyo, nagbigay man, at sino man, ang bibigay ninyo sa akin, ang pinagbigay ninyo sa Diyos. Dahil hindi kayo hiningan, hindi ko kayo inutangan, hindi ko kayo pinabayaan. Ang tulong ko lang sa inyo, ang kadalingan. Amen? Amen. O, dahil wala man sino sa inyo, kayo ay siningil ko. Lumapit kayo, pinagaling ko kayo. Minsan, kung saan loob kayo magbigay, yung galing sa puso ninyo, hindi ko naman kayo siningil, magpasalamat ako dahil kailangan ko rin yan. Dahil magpapayad din ako sa kurente, sa pagkain, ng mga dito, bagay, gusto ko bilhin para ay pabibili. Dahil ay para maayos ang ating templo. Amen? Amen. Ito ang sabi ng Diyos. Dahil ang lahat man, ano man ang nangyari sa atin, ay kagawaan natin. Sa pangalan ni Jesus. Dahil alam mo niyo, tinanong ko naman po naman, Ama, kayo po, Ama, ay nagbibigay ng sakit ito. Sabi ng Ama, kahit minsan anak, hindi ako nagbibigay ng sakit. Katawan ko yan. Yung kinakain nila galing sa akin, yung katawan yan galing sa akin, hindi ko lang hawak ang kaisipan ng bawat isa. Ang espiritu ang sa kanila at isip.
Dahil ginawa ko sila may katawan para magbago. Hindi natin kailangan ang bagay ay paliwalain. Dahil ako at kayo ay iisa. Dahil ang gawa dito sa Diablo, lahat ng kinakain ninyo, mayroon na chemical, nakatakda na rin ang gawain niya para tayo ay maging madali ang buhay natin. Sila ang gumawa, hindi ang Diyos. Tawa, hindi. So, ikiling natin lagi, pipray ko, Ama, kung ano man ang kanilang kasalanan, patawarin mo sila. Hiling ko sa inyo, Ama, para sa akin, ihawan nila ang buhay para masaya, magsama-sama kami lahat dito sa templo. Lahat, alam ko, Ama, walang posible sa inyo. Huwag mo kami pabayaan dahil bawat isa sa amin nagmamahal, walang pwedeng lumagas sa amin, Ama. Marasaktan kami, bawat isa. Dahil tulad niyo rin, suportahan niyo kami, gabayan niyo kami, kayo na rin po, Ama, ang bahala sa amin. Amen. Also, kailangan natin ay laging magdasal. Laging tayo-tayunaan, dahil tayong tao, may pagbabago. Ang Diyos, wala. Lahat yan, ang nanonood, ay freedom yan dahil kung ano man ang bagay na hindi maganda, baguhin niyo na, magbabago na tayo. Also, mayroon kailangan natin, magkakaisa na tayo. Lahat yan ay importante. Malusog tayo, masaya tayo, magkakaisa tayo. Ang Diyos ay nasa atin. Amen. Yun mahalaga sa lahat. Kahit ano man ang nangyayari, kapit-bisig tayo, kaya nagkamali tayo, hihintay tawad ulit, baliklog tayo, dahil ang Diyos ay welcome. Walang maugos sa pangisinan. Walang dapat ay siya ay galaw. Lahat iaangat ng Diyos basta magbaliklod tayo sa Kanya. Ang Diyos ay nasa atin. Amen. Tandaan niyo, ang pera, pagsamantala. Alagaan niyo yung sarili ninyo. Hindi pera ng pera ang hinanap ninyo. Yung pera yung siya rin ang papatay sa iyo. Dahil kung saan kakasakit, mawawala ang kayamanan niyo. Dahil lahat yan, kailangan natin ingatan ating sarili. Bitin natin kakataon kahit isang araw sa Diyos. Isang oras lang sa Kanya. Isang araw sa katawan mo kung kayo ka. Kailangan yan. 6 beses. 7 araw, isang araw lang. Para sa katawan mo, para sa Diyos. Dahil tayo, kailangan natin laging dapat tayo magpahinga. Hindi kayo ng kayo, tira ng tira, lahat. Dahil hindi trabaho na trabaho kasi pagkain. Ngayon, na hospital siya, malaking gastos. Nausap siya, sumakitang dito niya, suka tayo. Ngayon, sabi, ingatan nyo na. Laging negosyo. Ngayon, nagkasakit. Mabuti ngayon nagbago na siya. Kailangan natin, ingatan natin sarili. Ang sabi ng Ama, ay ito, ang paliwanag ko para malaman ninyo, mahal ko kayo lahat. Hindi ko kayo ay nisgahan, hindi ko kayo nilalait, gusto ko kayo iisingin. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ano man ang sasabihin sa inyo ng Diyos, parang gigising tayo pa tayo at magbago. At kailangan din magpahinga inyong katawan. Amen? Amen. Yan ang salita ng Diyos. Meron pa kayo sasabihin. Sino gusto magsalita? Ito, sabi ko sa inyo, ang sa akin, bigla dumarating ang mga minsay sa akin.
Kaya sino sa atin, hindi natin kaya yan kung walang mensahe darating sa iyo. Tama, hindi. Ang mga paliwanag ko dito, isipin niyo, nakasulat yan sa Biblia. Walang makakasalita kung hindi galing sa Kanya. Hindi mo ma-memorize yan. Hindi mo masasabi. Dahil mag-isip ka pa, ito ba ginagawa ko? Nag-isip ako, wala na. Ha? Tuloy-tuloy ang aking salita. Yan ang pangalan, dakilang amang liwanag ang pangalan ni Jesus. Dahil kahit di tayo nagbabasa ng Biblia, kung ang misaya ay dumarating sa atin, ay wala naman. Walang putol yan. Hanggang isipin ninyo kung tama ba o mali. Dahil sinabi ko sa inyo, wala akong aral, hindi ako marunong sumulat at umasa. Ang dala-dala ko lang yung misay ng Diyos. Amen? Amen. Kung ngayon mag-Christian, tanungin ko rin sa Kanya. Ang sabi sa akin, bulong sa akin. Siya, ang sabi niya, sabihin mo sa Kanya, ako ang liwanag. Ako si ako. Ako ay si Jesus ang nandito sa lupa. Noon, hanggang ngayon. Amen. Yan yung sinabi niya. Oh, bakit ko masasabi? Dahil sa Kanyang galing ang salita. Sige, kayo ba? Kaya niyo ba magsalita ka nan? Oh, yun. Tanong ko sa Kanya, ano ba ang pangalan? Ang isinasabi ko, sabihin ko sa kanila, sabi niya, yung sinabi ko kanina. Ako, siya ako. Ako, ang binabanggit niya ay si Yahweh. Ako ang iliwanag. Ako ay si Jesus. Amen. Noon hanggang ngayon, ay siya pa rin ay nandito sa lupa. Ibig sabihin nandito siya sa lupa. Hintayin natin ang kanyang kapamitan dumating. Marami ng iman. Matagal na nandito sa lupa ang Diyos. Mayroon ka sa inyo dyan? O sige. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Ama, ina, brothers and sisters, mga nanonood po. Ayun pong pinapaliwanag ni Ama sa atin ay nakasulat din po yan sa Bible po. Kung tungkol sa katawan ng Diyos, pinahiram sa atin ng Diyos itong katawan po natin. At nandito po yun sa Bible. Nasa 1 Corinto chapter 6 verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Pinili niya kayo sa malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang katawan upang maparangalan ng Diyos. At doon na po yung pinapaliwanag po sa atin ni Ama, na ang katawan po natin ay mula sa Diyos, galing sa Diyos, pinairam sa atin. Kaya gamitin natin ang katawan natin sa kabutihan. Unahin palagi natin ang Diyos dahil binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos na magpasya. Hindi hawak ng Diyos ang ating kaisipan. Kaya binigyan po tayo ng kalayaan. At nandito po yun sa Bible. Nasa Deuteronomy chapter 30 verse 15 to 16. Nasa inyo ngayon ang kapasyaan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan, unang kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig si Yahweh, at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupain ibibigay niya sa inyo, mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. At ito na po yung pinapaliwanag sa akin ni Ama, na nasa atin ang kapasyaan. Kung gusto nating humaba yung buhay po natin, ay alagaan po natin yung katawan natin, at gawin po natin ang kabutihan at sundin natin ang kalooban ng Diyos.
Dumalangin po tayo lagi, nauna palagi ang Diyos sa bawat kilos po natin upang magabayan po tayo at magawa po natin ng tama ang ating mga gawain na binigay na katungkulan sa bawat isa sa atin. Kaya gawin po natin, habang nabubuhay po tayo sa mundong ito, ay gawin po natin ang kabutihan. Iiral po natin lagi ang pag-ibig. Marunong tayong magkumbaba, marunong po tayong rumispeto sa bawat isa upang ang Diyos ay nasa ating puso palagi, nasa ating isipan. Dahil inuuna po natin palagi ang Diyos sa ating buhay. Kaya gampanan po natin palagi kung ano man ang binigay na katungkulan sa atin ng Diyos, ay gawin po natin at gampanan po natin. At sundin po natin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng gawa, salita, at inuuna po natin tumawag palagi sa Diyos. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat. Amen. Yung sinasabi po niya ay narito po sa kasulatan din po yan, pagpalang araw po sa atin. Yun po sinasabi niya kanina na kapag tayo'y trabaho ng trabaho at napabayaan natin ang ating sarili at tayo nakalimot sa Diyos, yung mga pinagpaguran po natin ay nawawala. Kaya dito rin po sa kasulatan po yun mababasa. Yan nandito po sa pangalawang John, verse 8 to 10, sabi rito, ingatan ninyo ang inyong sarili upang huwag mawala sa atin ang mga bagay na ating pinagpagalan, kundi matanggap natin ang buong gantimpala. Ito po yung pinapaalala sa atin niya kanina, yung mensahe niya na kailangan ingatan natin ang ating sarili upang sa ganun hindi mawala po yung pinaghirapan natin at yung gantimpalang matatamo natin. At dapat lagi rin tayo sa Diyos kung ba manatili tayo sa aral niya at huwag natin kakalimutan. Dahil kung kinakalimutan po natin, paano pa po ipagpapatuloy ang biyayang darating sa atin kung tayo'y nakakalimot na o kung tayo'y nagbago na. Nandito po sa 9, sabi niya, ang sino mang sumasalangsang at hindi na natili sa aral ni Kristo ay wala sa kanya ang Diyos. Kunti po ba? So ibig sabihin, pag noon tayo'y lagi tayong nagsisimba, lagi tayong sumusunod sa aral ng Panginoon, kung tayo'y biglang nagbago, sabi rito sa kasulatan, mawawala pala ang Diyos sa atin. Kapag nawala ang Diyos sa atin, dito na po tayo nagkakasakit dahil kahit anong dasal na natin, bakit hindi na ako pinapakinggan ni Lord? Yun pala, tayo'y hindi na natili sa kanyang aral. Kaya kailangan mahalaga po yung aral niya na tayo'y manatili kay Kristo. Dahil dito sabi niya, siya ay natili sa aral ni Kristo, ang Ama at ang Anak ay nasa sa Kanya. So ibig sabihin, kapag tayo'y nanatili sa aral ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama at ang Anak ay mananatili sa atin. So ibig sabihin, tayo po'y magtatagumpay sa lahat ng ating gawa, sa ating misyon, maging sa ating gawain pang-araw-araw. Lahat po yan makakamtan natin dahil hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Sabi rin sa kasulatan, hindi siya mawawala at sila'y mananatili. Kaya napakaganda bawat bagay ang mensahe lagi sa atin naman na binababa sa Kanya upang malaman natin kung ano po yung dapat nating gawin. Kaya huwag po nating sayangin ang bawat aral na natututunan natin. Isabuhay po natin ito na huwag nating hayaan ito'y mawala sa atin. Huwag nating hayaan na yung pera yung mag-aakay sa atin palayo sa Diyos. Kundi gamitin natin ang perang biyaya galing sa Diyos upang tayo'y lalong mapalapit sa Diyos. Yun lamang po. Maraming salamat. Tingnan ko po yung sinabi niya, Brother Mon. Ako po yun na dapat unahin palagi natin ang Diyos. At kung ano man yung mga dati nating gawain na kabutihan, ay huwag po tayong magbago. At dapat nating magpatuloy yung mga ginagawa nating kabutihan. Nasa Pahayag chapter 2, verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa. At gawin mo muli ang mga ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi,
paririyan ako at alisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. At ito na po yun na dapat po natin, kung ano man yung mga ginagawa po natin noon na kabutihan, ay hanggang ngayon ay ganun pa rin, hindi po nagbabago yung gawain po natin. At ang Diyos ay kasama po natin palagi. Ngunit kung yung noon ay ginagawa natin kabutihan at ngayon ay nagbago na, hindi na natin ginagawa, ang Diyos mawawala sa atin dahil nabago na yung mga ginagawa po natin. Kaya kailangan, unang-una sa lahat, ay unahin po lagi natin ang Diyos. Tumawag po tayo lagi, dumalangin, magdasal, at upang magabayan po tayo. Dahil yan ang kagustuhan ng Diyos. Tumawag po tayo lagi, at ang Diyos ay magbibili ng Diyos ng mga anghel na magbabantay sa atin. Kumbaga, nauna siya palagi upang magabayan po tayo at malayos tayo sa kabamatan at disgrasya. Sa bawat kilos po natin ay nauna palagi ang Diyos at may gagawin po tayo sa tamang landas patungo sa kanyang kanya. Kahit gawin po natin lagi yun na kung ano man yung mga gawain natin na kabutihan, hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung gawain po natin na kabutihan. Kung nananalangin po tayo lagi, hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin nanalangin po tayo, dumalangin po tayo lagi. Dahil ang Diyos kahit kailanman hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Nandiyan nakakabay sa atin, nandito sa atin palagi. Kumbaga, sa bawat kilos po natin ay nakikita ng Diyos ang ating mga gawain. At nandito po yun sa Bible po na sa bawat ginagawa po natin ay alam ng Diyos ang ating ginagawa. Sa tao, nakapagtatago po tayo. Pero sa Diyos, hindi po tayo makapagtatago. Kahit habang nabubuhay po tayo, ay gampanan po natin. Gawin po natin kung ano man yung katungkulan na binigay sa atin ng Diyos. At gawin po natin ang kabutihan. Pag-ipon po tayo ng kayamanan na kabutihan, ang pag-ibig. Salamat po. Maraming salamat po. Ito, hanggang doon na lang tayo sa pagmamahal ng Diyos. Dasal tayo, umili tayo, magbalik tayo sa kanyang Diyos. Amen? Amen. Tandaan ninyo, ang Diyos ay pag-ibig, hindi tayo binibitawan niya, tayo minsan bibitaw sa Kanya. Kung ano man nangyari sa atin, ay babalik din tayo sa Kanya. Dahil sa Kanya rin tayo haharap sa lahat. Also, ang ugali natin, kung ano man ang di maganda, babuhin na habang may karoon pa. May pag-asa pa kayo, habang nandiyan pa kayo, may katawan kayo. Dahil kung wala na rin. Pagsisisi, huli lang lahat. Also, ang sabi nila, bakit po may pagsisisi? Dahil hindi ka gumawa ng kabutihan. Kung ginawa mo yung kabutihan, wala ka ng sisi dahil alam mo tama ang gawain mo. Dahil tayo rin ang gumagawa sa pagsisisihan din sa uli. Yun lang ang ating sasabihin. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay sa Isus. Mabuhay ang mensahe binigay sa atin. Amen. Alright, tapos na po ang ating gawain. Kaya thank you for watching po sa inyong lahat. Yes. Tayo po ay mag-inline natin. Tapos na po ang ating gawain. Ay pagkakaisa, Pasok po tayo sa loob. Ayan, para panalangin. yung hindi tulong ang para tayo ay maging makakaupo sa probinsya natin. Kaya thank you for watching and God bless po sa inyong lahat. Tayo Dahil po lahat nag-approve sa akin dito, mag-inline.